Naging interesante sa 747 at nakapagbigay kaalaman ng matanong ang tungkol sa Cold Air Cafe sa Buckeye Road. Pinag-uusapan ng pamunuan at staff doon, hindi sila naghahanap ng gulo, may camera sila pero hindi nagre-record sa pagkakaalam ko. O hindi sila naghahanap ng gulo or anumang drama, ganun at ganito. Naalala mo ba sinabi ni Kendra Griffey? Ugali ng assistant manager? Inasahan ni Ramon Bueno na natalo ng mga kaibigan niya ang sistema. Bakit siya nag-aalala sa surveillance video? Mali ang oras dahil napag-usapan niyo na yon. Nung 9:20 ng umaga maliwanag noon at sinabi niya na hawak mo lahat ng ebidensya. Nung 9:28, hindi niya na ipaliwanag ng maayos ang kwento sa interview. Nagparty siya. Sinabi lang niya na nasa trailer at 2 bahay sa West area sa pagitan ng McDonald at Camelback at sa pagitan ng ika-43 at 67. Noong 10:28, maniwala man kayo o hindi, may alibay ako pero alam niyo ang ibig kong sabihin. Pagkatapos, bandang 10:40, nagkwento siya ng nakakatawang tungkol sa camping. Nag-camping ako, pumunta sa casino sa may reservation lagpas ng Miami. Sabi niya hindi siya nagmamasid habang nagmamaneho, pero ano ba ang minamaneho niya? Lalaking nagbibisikleta lang, sabi ko wala siyang kotse. Tapos nung 2:05, nagsisimula na raw niyang mapagtanto, sabi niya, quote, hindi magtatugma. Alam niyang nadudulas na siya, kaya binago niya at sinabi niyang nagpa-party at uminom siya sa lugar ng 2 bahay. Nasa Van Buren na ngayon sa pagitan ng 36 at 35th Avenue. Binago niya ang party location. Hindi na ito sa 36 at 35, kundi sa Vineyard na mas malayo sa kanluran at Hilaga. Inamin niyang nagahit siya ng goatee 2.5 araw na ang nakalipas. Habang pinag-uusapan nila yon sa 2,839, palihim siyang napangiti. Mahalaga pala lahat, ano? Bakit nila kailangang baguhin ang itsura? Sabi niya sa 2,855, wala ako doon, tanga ko. Sabi ni Detective Butcher, anong mangyayari Ramon kung bumalik ang DNA mo sa sasakyan na yon? Sinabi niya, ito inuulit ko lang, hindi akin ang mga salita. Tapos na ako. Sabi niya, kahit nandun ako o hindi sa kotse, tingin ko hindi niya mahahanap ang DNA. Pero sabi niya, kung tanga ka para mahuli, tanga ka rin para akuin ang sisi. Sinabi niya sa 3,352 na hindi niya kilala ang mga kasama niya sa bahay. Marami kang litrato at ebidensya sa bahay na yon. Iminumungkahi ko sa iyo, base sa ebidensyang iyon, nakatawa-tawa kung maniniwala ka sa kasinungalingang iyon. At syempre siya at ang kanyang kasabat sa krimen, literal. Si Danny Vargas ay nakasuot ng parehong damit. Sa 4,833. Ngayon lang niya napagtanto, desperado na siya. Pero pagdating sa sala o inosente, nahuli na ang tanga kong sarili. Sa 5,129, ito ay talagang nakakakilabot. 5,129, nang tanungin siya kung gumamit siya ng ibang pangalan. Bukod sa kanyang palayaw, sabi niya, bakit? Anong narinig mo? At ngumiti siya ng malaki. Alam niya ang kaso. Binago niya ang asal niya nang tanungin tungkol sa palayaw. Itinanggi niya ang kaalaman. Si Luis Perez, nobyo ng kapatid na may nakakode na numero sa pitaka, ay miyembro rin ng Mexican Mafia. Sa 5,804. Sabi niya sa kanya, dahil muli matalino talaga siya. Sabi niya, marami akong alam at sinabi rin niya, Detective Butcher. Sumagot siya, alam kong alam mo pero hindi ko sinasadya. Buhay ko ito at kahit matapos na, buhay ko pa rin. Tapos na ang buhay niya hindi dahil sa pagsisinungaling o pagtulong kay Danny, kundi dahil nahuli siya.
para sa isang lalaki. Inaakusahan siya na ayon sa kanya ay mali ng pamamaril sa isang pulis at iba pa. Natutulog siya at humihingi ng candy, cookies at matatamis. Isa siyang matigas na miyembro ng mafia. Para sa kanya, wala lang ito, ganito talaga siya. This was it. At pagkatapos ay bumalik siya sa pagkukwento niya sa 1 oras at 4 na minuto. Sanay na siya ngayon galing sa camping. Hindi siya pumunta sa casino internet cafe at ilang beses niyang inulit ito sa 105. Hindi rin siya sumakay sa kotse pero nakasakay na siya sa ganung kotse dati. Pero magkaiba sila sa loob. Nang tanungin siya, paano mo nalaman kung ano ang itsura ng loob ng kotse? Sabi niya, hindi pa siya nakasakay sa binaril na kotse dati. At sa 10,700 at isa inamin niya na kinokontra niya ang sarili niya. Ngayon, nagsimulang kausapin ni Detective Lopez ang akusado. Tinanong, nagkabaril ka ba nitong nakaraang buwan? Hindi, nahawakan mo ba ang baril? Panoorin ang kilos niya, malalaman mo kung ano iniisip niya kay Daniel. Hindi niya alam kung nahanap o naibigay na ang baril. Sa 11,648, Detective Butcher. maraming ebidensya sa kasong ito at siya ang tinutukoy at pinagmulan ng putok. Sa buong paglilitis na ito, May tuloy-tuloy na pag-uulit pero hindi inilagay ang baril sa kamay ng aking kliyente. At yun ang naglagay ng baril sa kamay ng aking kliyente. may exhibit 274 kayo bilang ebidensya. Ang trend surveillance ilang minuto matapos ang pamamaril. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na suriin at pagmasdan ito sa sarili ninyong oras. Ganito gamitin ang video player mula Union Pacific Railroad. Merong player? Nasa itaas na kaliwa at mula doon maaari mong pindutin ang pause at magpatuloy, frame by frame. Dagdag isa, bawas isa ang bilis pa. May timestamp ito mula sa Union Pacific. Exhibit 274. Narito ang mahahalagang oras para sa iyo. Sa 3,800 at siyam na siyam makikita mo ang sasakyan na sinabi ni Lori sa iyo na ako ang nagmamaneho, kaya alam mo iyon ang sasakyan ni Lori. Sa 3,800 at siyam na siyam makikita mo ang mga anino ng mga lalaking sinabi ni Larry Martinez. Ang akusado at si Danny ay tumawid sa harapan. Ngayon alam mo na iniwan na niya. Nakahiga kami sa damuhan na alala niya kung paano namin sila inilarawan habang nagtatawanan. Sabi ni Larry, yung lalaking nakaputi ay may dugo sa ibabang kaliwang likod. Wala siyang ideya nung ini-interview siya na may nabaril pala dahil, tandaan mo, hindi iyon ibinalita sa balita. Pinag-usapan ni Detective Butcher ito, panatilihin ang integridad ng investigasyon sa hindi pagbibigay ng impormasyong makakapagpakilala para hindi maapektuhan ang alaala ng mga saksi. At sa 323, makikita mo ang anino ng baril sa kamay ng akusado. Danan natin yan. Ang mahalaga ay ang anino at kung sino ang nasaan. Diyan mismo, makikita mo na iyon ang akusado dahil si Danny ang nakasuot ng puting sando sa kabila.
Sa kaliwa yung kalbo o nakaabong damit, si Danny sa kanan at yung puting sando. Hindi pa rin sila nagpapalit ng pwesto, hawak pa rin niya ang baril. Ginawa ng akusado ang lahat para makatakas sa tangkang pagpatay kay Trooper Casey at pamamaril sa 3 pulis. Habang nagsimulang mamatay si Casey at nabulunan hanggang sa malagutan ng hininga sa kalsada, sinubukan ni Trooper Cruz na iligtas ang buhay ni Casey. Si Trooper Cruz, na nasa gitna ng putukan, ay agad kumilos na iligtas ang sarili at naipasa ang impormasyon sa unang rumesponde sa loob ng 7 minuto. Lubos na natroma si Trooper Alfano matapos siyang paputukan habang tinutulungan si Trooper Casey. Pinili ng akusado ang mga saksi at tinangkang alisin ang mga hindi niya makontrol. Hindi kabilang si Lori sa mundo ng akusado at inamin niyang bihira siyang makisalamuha sa mga itim. Sinabi rin niyang ang inyong hatol ang magpapasya kung tama siya.